Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang buod ng ika-32 kabanata ng El Filibusterismo ni Dr. Jose Rizal na may pamagat na ang bunga ng mga paskil. Pag-aaralan din natin ang mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitaan, at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Simulan na natin. Dahil sa mga nangyari, maraming magulang ang nagpasiyang itigil na ang pag-aaral ng kanilang mga anak at mas piniling magtrabaho o magbakasyon na lamang. Sa universidad, maraming estudyante ang nasuspinde at bumagsak at bihira ang mga nakapasa sa mga eksamen, lalo na kung sila ay kabilang sa mga mag-aaral na miyembro ng kilalang samahan. Sina Pecson, Tadeo at Juanito Pelaez ay nasuspinde. Si Pecson ay nagplano na lamang maglingkod sa korte, habang si Tadeo ay tuwang-tuwa at sinunog ang kanyang mga aklat bilang pagdiriwang sa wakas ng kanyang pangarap na walang katapusang bakasyon. Si Juanito Pelaez naman ay napilitang magtrabaho sa tindahan ng kanyang ama, ngunit kalaunan ay natutunang magustuhan din ito. Si Macaraig na mayaman ay nagmadaling lumisan papuntang Europa upang umiwas sa gulo. Sa kabila ng lahat, sina Isagani at Sandoval ay nakapasa. Si Isagani sa klase ni Padre Fernandez, ngunit nasuspinde sa iba, at si Sandoval naman ay nagawang ligawin ang mga taga-Suri gamit ang kanyang husay sa pananalumpati. Si Basilio ang pinakanapag-iwanan dahil siya ay nanatili sa bilibid bilang bilanggo, sumasailalim sa paulit-ulit na mga investigasyon. Habang nasa bilangguan, nalaman niya ang balita ng pagkamatay ni Julie at pagkawala ni Tandang Selo sa tulong ni Sinong, ang kutsero na bumisita sa kanya. Samantala, si Simon ay gumaling ngunit naging malimit at misteryoso. Maraming balita na siya ay magdaraos ng isang marangyang handaan bilang pagpapaalam sa bansa at bilang pasasalamat sa kanyang paggaling. Siya rin ay naging madalas sa tindahan ni Don Timoteo Pelaez, kung saan napapabalitang siya ay naging kasosyo. Napabalitang ikakasal si Juanito Pelaez kay Paulita Gomez at marami ang nag-aabang sa ingrandeng kasalan. Naging abala ang buong Maynila sa paghihintay sa kasal ni na Juanito at Paulita at nagkaroon ng kompetisyon upang maging imbitado sa marangyang piging na ipinagmalaki ni Don Timoteo na pinaniniwala ang inihanda ni Simon. Maraming mga ngalakal ang pilit na nakikipagkaibigan kay Don Timoteo at kay Simon upang mapasama sa mga imbitado. Ang kasal ay sumasalamin sa pag-iisip ni Paulita na mas pinili ang buhay na marangya at may seguridad kaysa sa pagtahak sa landas kasama si Isagani na ngayon ay tila nawalan ng dating halaga sa kanyang mga mata dahil sa mas pinili nito ang kabayanihan sa halip na ang mas maayos at ligtas na pamumuhay. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari sa kabanatang ito. Maraming magulang ang nagpasiyang itigil na ang pag-aaral ng kanilang mga anak dahil sa takot na madamay sa mga gulo at nagdesisyon na magtrabaho na lang o magbakasyon ang mga ito. Maraming estudyante ang nasuspinde sa universidad at halos walang nakapasa sa mga eksamen, lalo na ang mga kasapi sa kilalang samahan. Si Tadeo ay naging masaya pa nga at sinunog pa ang kanyang mga aklat. Si Macaraig ay nagpunta sa Europa upang umiwas sa mga problema habang si Isagani ay nakapasa lamang sa klase ni Padre Fernandez at si Sandoval ay gumamit ng kanyang galing sa pananalumpati upang maligaw ang mga taga-Suri. Si Basilio ay nanatili sa bilangguan sa bilibid at patuloy na iniimbestigahan. Dito niya nalaman ang malungkot na balita tungkol sa pagkamatay ni Julie at pagkawala ni Tandang Selo mula kay Sinong, ang kutsero. Napabalitang ikakasal si Juanito Pelaez kay Paulita Gomez at maraming tao sa Maynila ang nag-aabang sa engrandeng kasalan na pinaniniwala ang inihanda ni Simon na nagdulot ng malaking interes sa mga taong gustong maimbitahan sa piging. Mga mahahalagang tauhan. Basilio, isang mag-aaral na nasangkot sa mga gulo at kasalukuyang nakakulong sa bilibid, kung saan patuloy siyang iniimbestigahan at nalaman ang balita tungkol sa pagkamatay ni Julie at pagkawala ni Tandang Selo. Simon, ang misteryosong mag-aalahas na kilalang malapit kay Don Timoteo Pelaez.
Sa kabanatang ito, gumaling siya mula sa sakit at pinag-uusapan ang kanyang planong magdaos ng marangyang piging. Juanito Pelaez, isa sa mga estudyanteng nasuspinde at napilitang magtrabaho sa negosyo ng kanyang ama. Siya ay ikakasal kay Paulita Gomez, na nagdudulot ng malaking ingay at interes sa buong Maynila. Paulita Gomez, ang dating kasintahan ni Isagani na nagpasiyang pakasalan si Juanito Pelaez. Pinili niya ang marangyang buhay kasama si Juanito kaysa sa romantikong ngunit mapanganib na landas kasama si Isagani. Isagani, isang estudyanteng nasuspinde sa karamihan ng kanyang mga kurso maliban sa klase ni Padre Fernandez. Dating kasintahan ni Paulita na tila nawalan na ng halaga sa mata nito. Tadeo, isang estudyante na nasuspinde at tuwang-tuwa dahil sa wakas natupad ang kanyang pangarap na walang katapusang bakasyon. Sinunog pa niya ang kanyang mga aklat bilang selebrasyon. Makaraig, isang mayamang estudyante na nagpasiyang umalis patungong Europa upang umiwas sa mga kaguluhan. Pekson, isa ring estudyante na nasuspinde. Tinanggap niya ang kanyang pagkakasuspinde ng may katuwaan at nagpa siyang maglingkod na lamang sa korte. Don Timoteo Pelaez, ang ama ni Juanito at kasosyo ni Simon, abala sa paghahanda ng engranding kasalan para sa kanyang anak na lalaki. Sinong? Siya ang kutserong nagbalita kay Basilio nang minsan itong bumisita sa kanya tungkol sa mga nangyari kay Yuli at kay Tandang Selo. Dumako naman tayo sa tagpuan ng kabanata. Sa Maynila, naganap ang karamihan ng mga pangyayari sa kabanatang ito, partikular na sa universidad at sa tindahan ni Don Timoteo Pelaez. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan sa kabanatang ito. Paskinades, mga paskil o lihim na pahayag na naglalaman ng mga mapanira, satiriko o kritikal na mensahe laban sa isang tao o institusyon. Suspinde, pansamantalang pagtanggal o pagpapatigil sa isang tao mula sa kanyang tungkulin o karapatan, tulad ng pag-aaral, investigasyon, masusing pagsusuri o pag-aaral upang malaman ang katotohanan sa isang pangyayari o kaso. Kasosyo, isang taong katuwang sa negosyo o isang gawain, kadalasang mayroong pantay na bahagi sa puhunan o kita. Marangya, magarbo o labis-labis sa karangyaan, tumutukoy sa magastos at maluho na pamumuhay o selebrasyon. At ngayon ay alamin naman natin ang ilan sa mga aral, mensahe o implikasyon na ipinakita sa nobela. Ang kabanata ay nagpapakita ng epekto ng takot at pangamba sa mga magulang na nagdesisyong itigil ang edukasyon ng kanilang mga anak, na nagpapakita na sa lipunan, ang pagkakaroon ng hindi makatarungang sistema ay maaaring magpahinto sa pag-unlad ng kabataan. Ipinapakita rin ng kwento na ang pagkiling sa seguridad, yaman at kapangyarihan tulad ng pagpili ni Paulita kay Juanito ay mas pinapaboran ng lipunan kaysa sa prinsipyo at pagmamahal na nagbubunsod ng pagtalikod sa tunay na halaga ng relasyon at mga personal na paninindigan. Ang patuloy na pakikipagsabwatan at paggamit ng impluwensya at yaman, gaya ng ginawa ni Simon at Don Timoteo, ay nagpapakita na ang hindi patas na sistema at korupsyon ay nagiging pamantayan na nagpapalubha sa mga suliranin ng lipunan sa halip na ito'y malutas. At diyan nagtatapos ang ika-32 kabanata ng El Filibusterismo, ang bunga ng mga paskil. Ano ang natutunan mo sa kabanatang ito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.